para po sa ating unang video ay mag-unbox po tayo ng mga items na in-order natin sa Shopee. Ito po yung ating mga in-order sa Shopee. 3 items po ito at i-unbox po natin isa-isa. Ito po yung una nating i-unbox. Tip nga po pala sa pag-unbox ng mga items sa Shopee. Huwag po nating i-unbox lang basta. I-unbox natin ng medyo maayos-ayos kasi para pag may problema at kailangan nating i-return sa ating in-orderan or kailangan pick upin ng Shopee rider ay maayos nating maibabalik at hindi na tayo kailangang maghagila pa ng mga ganitong pang-packaging. Kaya po mas maganda ay ganitong i-unbox natin ng maayos para maibalik din natin kung sakaling may problema. At ito po yung ating unang item na binili sa Shopee, ang Omni Mini Digital Power Reader. Magagamit po natin ito sa mga items na ating i-unbox. Papakita ko po sa inyo mamaya. Madali naman siyang buksan at trusted brand naman itong Omni. Ito po yung pinaka-item at ito po meron siyang instruction manual. Ito po yung ating unang item at ipapakita po natin mamaya kung paano ito gagamitin. Next item po ay buksan na natin at ganoon din po ang ating gagawin. I-unbox natin ng medyo maayos para kung sakaling kailangang ibalik ay may gagamit pa natin itong pinagbalutan. May libre pang sticker. At wala nang laman. Wala nang natitirang laman. At ito na po yung ating item. From Danny Case. Sa Shopee din po. Tignan muna natin itong sticker. At ito na yung ating item. Isa siyang iPad case. Kung mapapansin nyo po ay meron po tayong iPad dito. Ito po ay 5th generation iPad. At nagagamit pa rin natin ng maayos hanggang ngayon. Kaya binilan po natin ng case kasi wala siyang case. Matagal na po itong ganito natin ginagamit at naisip natin na mas maganda na bilan natin ng case para magtagal pa siya lalo sa atin. Ito yung kanyang camera at meron din camera hole dito. Kaya ganito yung pagkabit. At meron din siyang lagayan ng Apple Pencil. Although ang alam ko, itong model ng iPad na to ay hindi naman niya sinusuport ang Apple Pencil. Pero maganda na rin may lagayan. At automatic siyang nag-unlock. Yan, makikita po natin. Naka-fingerprint lock lang siya, kaya i-unlock pa rin natin. Pag in-open natin, ay hindi na natin kailangan ng stand. Kasi kusa na siyang tatayo. Yan. Pwede rin pag ganito. Yan, kaya safe na itong ating iPad 5th generation. Lagyan muna natin dito. O dito. So, hindi na muna natin gagamitin itong stand. At ngayon po, itong ating pangatlong item. Dito ako medyo excited.
Kung mapapansin nyo po ay medyo nayupi ng konti yung kanyang box. Kasi yung kanyang packaging ay may bubble wrap pero hindi siya ganun kakapal. Sana naman ay okay yung item, kaya checkin na po natin. Ito yung kanyang mga accessories. Gusto natin isa-isa. At ito yung kanyang charging cable. Ito po ay Philips vacuum cleaner. Ito po makikita nyo sa ating shop na in-orderan. Yan po yung picture. But in actual, ay ito po yung item. Yan. Dapat meron siyang Philips na branding dito yata. Pero ito yung actual na item. Ito pong item na to ay replacement dun sa una nating in-order. Yung ating unang in-order na item ay ito po. Ganun din, medyo nayupi din yung box. Pero okay naman to. Kaya lang natin pino-replace ay may nakita tayong konting problema dun sa kanya. Ito po yung kanyang on and off switch. Kaya kung i-on natin, kung madidinig nyo po, medyo parang may sabit yung motor o parang medyo may gumagaral-gal sa loob. Kaya yun yung ating sinabi dun sa kanilang customer service at pinalitan naman nila kagad at ito na yung kapalit. Kaya ngayon, testingin natin to kung okay talaga siya. I-on na po natin. Yun. Kita niyo po yung diferensya. Ito, smooth na smooth yung kanyang andar. Pero yung isa ay medyo maingay. Compare po natin ulit. Ito yung una nating in-order na may problema. At ito na yung bago. Yan. So, salamat dun sa vendor or dun sa store na ating pinagbilan nito sa Shopee at in-entertain nila yung ating concern. Magagamit pa rin naman natin ito, kaya lang hindi natin alam kung gaano siya tatagal kasi nga hindi natin alam kung ano yung problema sa loob. Hindi naman tayo ganun ka-techie o technician para ito ibuksan pa natin. Tayo po ay pag bumili ng gamit ay yung gamit lang. At ang ating channel ay hindi po tayo nag-tear down. Talagang unboxing lang and review. Yung mga normal review lang po. At eto, subukan na po natin to. At meron siyang factory charge. Ngayon, ito pong ating binili na to na digital power meter ay magagamit po natin dito. Kasi matetest po natin yung consumption na kanyang nagagamit pag ating siyang tina-charge. Kasi minsan di po tayo aware dun sa ating mga gadgets, sa mga appliances natin sa bahay, kung magkanong konsumo ng kuryente ang ating nagagamit sa kanila. Kaya po ito ang isang gadget na makakatulong sa atin para masukat natin ang konsumo ng ating mga ginagamit na appliances, gadgets, cellphone, laptop dito sa ating bahay. At i-charge na po natin itong ating bagong vacuum cleaner. Ito na po yung ating Omni Mini Digital Power Reader. 15 amperes, 250 volts. So kung i-convert po natin sa wattage yan, ay 250 times 15 equals 3,750 watts ang maximum na kaya niya. Hindi po tayo electrician. Tayo po ay natututo lang sa panonood natin ng mga video tutorials sa YouTube din. At ito po, yung unang model, alam ko, ito ay natatanggal. Pero ito, sinubukan natin tanggalin. Ginamitan natin ito.
Ayaw siya mapihit, kaya yan, medyo nagkaroon ng konting marka. Kasi bagong model na po ito. Yung mga napapanood natin sa YouTube ay 3 lang yung buttons. Ito po ay 4 na. Isaksak lang po natin dito sa ating bobbin na extension. Tapos i-on po natin. Yan, naka 00 siya. Watts ang una niyang pinakita. Pag pinindot natin yung up and down button, ayan, lumilipat siya. Ito yung cost. Ito po yung sinasabi ko kanina na pwede nating makita kung magkano yung nagiging consumption ng ating mga appliances. kg, hours, at ito naman po yung hertz. So, ang standard po sa atin sa Pilipinas ay 60 Hz. Ang nakukuha po niya ngayon ay 59.87. Ito naman yung ampere. So, kung magcha-charge po tayo ng mga cellphone o gagamit tayo ng mga appliances, ay makikita natin kung ilang amperes yung nakukonsume o yung pumapasok na kuryente dun sa ating appliances. At ito naman po yung voltage. So, standard siya, 240 volts. Tapos, ito naman po yung settings. So, maximum overload niya, sinetlat, naka-default siya sa 2,500 watts. So, may threshold po siya. Yung 3,750 ay naka 2,500 lang para hindi ma-overuse itong ating unit. Ito po, yung cost. Nakaset po siya sa 11.6 per kilowatt hour. Yan po ay based sa website ng Meralco. Kaya updated po yan. Kaya ngayon po ay tingnan natin. At i-charge natin itong ating vacuum cleaner. Itong ating Omni na mini digital power reader ay nabili po natin sa Shopee ng 1,050 pesos. Ang original price niya ay 1,300. Pero meron tayong mga voucher na ginamit, kaya naging 1,050 na lang po yung total. At ito namang ating vacuum cleaner, ang original price po niya ay 889. Pero yun din, meron tayong mga voucher at free shipping, kaya naging 829 na lang po siya. Simulan na po natin i-charge. Gamitan natin muna nitong charger ng ating cellphone. Pwede naman dito natin siya i-charge kasi may USB port po itong ating extension. Pero kung dito natin i-charge, hindi natin magagamit itong mini digital reader. Kaya gamitan natin ng charger. Ang charging time po ng ating vacuum cleaner, based po dun sa unang unit na nasa atin, from empty ay 3 hours 30 minutes. Pero since may factory charge po siya ngayon, siguro hindi naman siya aabutin ng 3 oras at kalahati. Kaya tingnan na lang po natin yung actual. Simulan na po nating i-charge itong ating handheld vacuum cleaner. Ito po yung ating charger. Sa cellphone po ito. Yung ating mga lumang unit ng Samsung cellphone. Kasi ngayon ay Type-C na yung mga bagong model. Ito po ay Type-C yung dulo. Pero ito Type-A yung sa charger niya. At gamitan po natin itong isa pang tester. Itong USB tester. Para makita po natin din yung wattage na pumapasok. Kung pareho yung lumalabas dito at saka yung dito sa ating isang tester. Yan. Dito po ay 7 point something. Whereas dito naman po sa ating Omni ay 8 watts. So parang hindi siya pareho yung kanyang sukat. Dito sa ating Omni ay 8.3. Dito naman ay 6 watts lang ang sabi.
Kaya tingnan na lang po natin. At ngayon ay 39 seconds na. At tingnan natin kung gaano katagal natin ma-charge ito. Sa ngayon po, ito ang ilaw niya. Meron siya, kung nakikita nyo, ay meron parang red na ilaw. Pag yun po ay full charge niya, ay para magiging blue o mawawala yung ilaw. Elapsed time po, 1 hour 39 minutes. At naka-red pa rin yung indicator ng ating charging sa handheld vacuum cleaner. 1 hour 40 minutes. At kung mapapansin po natin, ay bumababa na yung wattage. Ibig sabihin yan, ay malapit na siyang ma-full charge. Kaya antayin natin at sana ay matsyempohan natin na magpo-full charge siya. Para kitang-kita natin kung gaano ba siya katagal bago ma-full charge at yung actual cost na nagamit natin. 1 hour 43 minutes. At kung mapapansin niyo po dito, kita naman ay pababa na yung wattage na ating nagagamit. Dito lang natin di maipakita kasi ito yung tinitingnan natin dito, yung red light, para masaktuhan natin kung anong oras ang kanyang full charge. Currently, ang wattage po dito ay 1.5. So, malapit-lapit na siguro yan na ma-charge. At ayun, nakita na natin, 1 hour 45 minutes, nag-iba na yung kanyang kulay, naging kulay green. So yun na po yung indicator na full charge na po ang ating handheld vacuum cleaner. Ito po yung naging total consumption, 0.012 kilowatt hour. At ang total cost niya ay 0.13 centavo. Yan po ang ating naging consumption sa isang full charge nitong ating handheld vacuum cleaner. Ito po ay merong factory charge. So hindi po siya yung buong cost from empty to full charge. Comment lang po kayo kung gusto niyo pong makita yung actual cost na from 0 to 100%. Kasi sa ngayon di natin alam kung ilang percent yung kanyang factory charge. Kasi 1 hour 40 minutes lang yung tinagal ng bago siya ma-full charge. Yung isang luma natin na pinalitan nito ay 3 hours 30 minutes ang kanyang charging time from empty to 100%. At since full charge na po, ay testing na muna natin kung gaano kalakas itong ating vacuum cleaner. Ito po, yung talagyan ng ating tripod. Medyo may mga ali-alikabok siya. So, tingnan natin. I-on natin. Yan, pipindutin lang. Kayang-kaya siya. Malakas kasi talaga tong suction power nito. Tapos na po nating i-test itong ating handheld vacuum cleaner. At ito naman po ang paraan para natin malinis yung mga dumi na nakuha niya. Tanggalin lang po natin ito. Ikutin lang natin ng clockwise o pakanan. Tapos hugutin natin. Ayan, tanggal na po siya. At ito yung kanyang filter. Ayan po, makikita natin dyan yung kanyang mga nakuhang dumi. At ito yung kanyang parang trash bin. Ayan. So, lilinisin lang po natin yan. Pwedeng hugasan. Tapos ito, since di naman siya ganun karumi,
ay pwedeng kahit yung lumang toothbrush na lang muna ang ipanglinis natin. Yan yung mga dumi na nakuha kanina dun sa bag ng ating tripod. Yan, pagkatapos na pong linisin, at ito, kung nalinis na rin, madali lang naman, pupunas-punasan lang naman yan, ay ibabalik lang natin. Tapos, ay ilalagay ulit natin dito. Yan. Meron po siyang, ito, yung marker niya. Ito. Tapos, ipapasok lang natin. Tapos, counterclockwise naman ang ikot. Yan, hanggang sa mag-lock. Yan, kung napansin niyo po, medyo baligtad yung kabit. Dapat kasi, etong taas, ito yung nasa taas. Kaya, ikutin lang natin. Ikutin natin ulit. Tapos, yung kabilang side naman. Yan. Tapos, ikutin ulit natin ng counterclockwise hanggang sa mag-lock. Yan. Okay na. So, yan po yung tamang kabit. Tapos, pag ikakabit yung kanyang accessory, ay, ayan. Ito po yung mga kasama niya accessories. At, ito mismo yung ikakabit natin. Yan. So, etong brush na to, ay dito naman po yan kinakabit. Tapos kakabit mo lang dito. Yan, pwede ka nang mag-vacuum. Pwede na to kung medyo kailangan i-brush yung, let's say, yung floor o itong halimbawang mesa, mga alikabok. Yan, pwede yan. Tapos, meron din po kasi itong blower. So, para magamit natin, tanggalin muna natin to. Tapos, baligtarin natin. And then, ito po, ay dito ikakabit. Yan, ikutin lang din ulit ng clockwise hanggang siya mag-lock. Pag pinindot mo, ay pabuga naman siya. Ayan. Pabuga siya. Tapos itong mga ibang accessories, yan, kung meron kang bubugahan na gusto mong brasin, pwede yan. Ito naman pong isa ay mas maliit ang butas. Kakabit din po dito yan. Itong isa mukhang dito din kinakabit. Ayan. Yan po, at napakita na natin lahat kung para saan yung mga accessories na kasama niya. Ito po ang tatlong items na ating in-order online. At sana po ay nagustuhan nyo ang aming pag-unbox at review. At ito po ang Gadgets Online. Naasahan po namin kayo sa mga susunod pang video. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon.